Yun. Minsan nang nagduda sa kanya ang Ginebra kung kakayanin ba niya noong una siyang pumunta dito. Pero iba ang nasa isip ng isa sa mga may pinakamatatalas na utak sa Philippine basketball. Yun lang. Alam ng taong ito na Justin Brownlee is going to be special. Kasi yung mga scout naman talaga parang talent din siya, no? Meron din talaga mga scout na magaling sumipat ng mga player or mga talentadong tao. Hala, nag-YouTube ka. Siguro ay wala kang kasama. Like, subscribe kung need mo ng kasama. It's Francis. Pala, tara. So, kumusta's mga idolos? So, ayun, usapang basketball naman tayo, patungkol nga ito kay Justin Brownlee. Alam naman natin na nakakuha nga ng gold yung Gilas Pilipinas sa Olympics. Kaya naman, sobrang proud natin doon. Tapos yun, pumasok din sa isip ko na sino kaya itong si Justin Brownlee kasi wala naman akong gaanong background sa kanya. So, yun, nagsaliksik ako patungkol sa kanya. Naghahanap ako ng video na maaari nating magkunan ng kaalaman patungkol sa kanya. At yun nga, meron ako nakita dito na ang nakalagay ay ang unang naniwala kay Justin Brownlee. So, ayun, speaking of ang unang naniwala, siguro sobrang proud na sa kanya yung taong ito ngayon kasi kita niyo naman, di ba? Naghalimaw siya doon sa Olympics, guys. Like, grabe talaga yung performance niya. Like, sobrang all out, di ba? So, alam niyo naman siguro yan. Kita niyo naman din yun. Tapos labis talaga siyang pinag-usapan dito sa Pilipinas. So ayun, mula ang video ito kay Courtside Buckets. So yun, sa mga subscriber at saka sa mga viewers na napadpad natin dyan ay please subscribe Courtside Buckets. Ilalagay natin yung link niya sa description below kasi sobrang lulupit din ng mga content niya about basketball, di ba? So I recommend his channel. At yun, kung trip mo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kang manood, may mapagkumparahan ng opinion or whatsoever, don't forget to subscribe Francis Daily. Click the notification bell at i-like nyo na rin ang video ito. Tapos yun, Courtside Bucket, simulan na nating manood. So ayun, without further ado, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. So yeah, let's watch this video. Justin Brownlee na marahil ang pinakamagaling na PBA import in recent history. Yeah, grabe no. Pinakamagaling na PBA import in recent history. So, this was uploaded January 25, 2021. So, it was 2 years ago. Tapos, yun nga, ang sabi ni Courtside dito na siya yung, pinaka, sa import, like, damn. Continue. Pero alam nyo ba, bago pa man maging super import itong si JB, yun, minsan nang nagduda sa kanya ang Ginebra kung kakayanin ba niya noong una siyang pumunta dito. Pero iba ang nasa isip ng isa sa mga may pinakamatatalas na utak sa Philippine basketball. Yun lang. Alam ng taong ito na Justin Brownlee is going to be special. Kasi yung mga scout naman talaga parang talent din siya, meron din talaga mga scout na magaling sumipat ng mga player or mga talentadong tao. Kaya tara mga idol, pag-usapan natin. Yun. Courtside Kamusta Buckets. mga idol? Anong balita? Subscribe Kung bago ka pa lang dito, i-click mo na ang subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa ating mga uploads. 2016 ulit, Courtside Buckets, subscribe niya. Nang unang maglaro sa PBA Hardcourt ang nooy replacement import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee kontra sa Alaska Aces. Okay naman ang naging start ni Justin Brownlee sa larong iyon. He was making baskets after baskets. Boom. Pero ang problema, habang tumatagal ang laro, kinakapos na si JB. At parang kulang siya sa stamina. Tama ba ako? Tuloy mga tira nito. Halatang wala talaga sa kondisyon sa bilis mapagod. At nakaka-apekto na ito sa kanyang laro. Grabe no, sa pagiging kapos niya sa hangin, sa long run ng laro ay yun, hindi na umaabot yung bola niya. Tama ba ako ng pagkakaintindi? So, malaking disadvantage din yun, So, dapat niya yung hasain. Ewan ko kung nahasa na ba ngayon. Third quarter pa lang, nakakaramdam na siya ng cramps. Ngayon pa man, pinilit niya pa rin maging relevant sa laro. Kinakayod kalabaw niya ang mga puntos. Pero, hindi pa natapos ang ikatlong quarter, ay humiga na siya sa dulo ng bench. Grabe, no? So, grabe din pala yung pinagdaanan niya dati, guys. Like ngayon, parang siya yung sikat na sikat, diba? Or sinasaluduhan ng mga kapwa Pilipino. Kita nyo, nakadapa na siya, min. Nagka-cramps ata yan. Correct me if I'm wrong. Dahil sa iniindang alay, naipagpatuloy niya ang laro habang iniinda ang pagod. Umabot pa nga ito ng overtime, pero natalo sila sa Alaska sa kanyang unang laro. Boom. Pasok. Despite the concerns sa kanyang conditioning, nakita pa rin ni Coach Ryan Gregorio na nooy commentator ng laro iyon ang tunay na kakayahan ni Justin Brownlee.
So siya pala yun, si Coach Ryan Gregorio. So kumusta na kaya siya ngayon? Ano kaya yung mensahe niya kay Brownlee, di ba? Na yun nakakagat ng gold medal tuloy. Noong third quarter, ito ang sinabi niya tungkol sa beloved import ng Ginebra. Attack, nowhere to go. Brownlee again. Can you imagine kung makondisyon ito? Can you imagine kung makondisyon ito? So yun, parang wala pa kasi siya sa prime niya that time, di ba? Tapos yun, ito na yung ibig sabihin ni Coach Ryan Gregorio nga. This is the condition Brownlee. Damn. Diba? Napakasimpleng mga salita pero punong-puno ng kumpiyansa at pag-asa na si Justin Brownlee ay magiging hindi lang espesyal kundi napaka-espesyal na PBA import. Naging espesyal na gamin. Nagdala ng karangalan sa Pilipinas, like legit. Though team sila pero parang siya yung ano ba, angat. At hindi nga nagkamali si Coach Ryan dahil nang nakondisyon na ang katawan ni Brownlee, he did the unthinkable. Boom. Grabe, no? Tinapos niya ang 8-year championship drought ng Ginebra at pinangunahan ang Gin Kings sa 3 pang sunod na kampyonato. Grabe. Tinulungan niya rin ang Alam Pilipinas na maghari sa ABL. He became a legend since then and Coach Ryan Gregorio already knew it was coming. Damn. Grabe yun, men. Sobrang ano siya, nakaka-goosebumps, nakaka-goosebumps siya, men. Grabe. So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video ni Courtside Bucket. Subscribe nyo yan, guys. Ilagay natin yung link ng channel niya sa description. So, yeah. Subscribe nyo after nyo panoorin ng video ito. Grabe yun, men. Kita nyo yun, men. Grabe, no? Meron talaga tayong tinatawag na ups and downs or yung timing hindi pa dumadating ba. So, yun yung kay Justin Brownlee na parang ano pa nga siya that time, di ba? Medyo kapos-kapos pa siya, madali pa siyang mapagod, kulang siya sa stamina. Tapos yun, may isang tao nga ano na nagsabi na for sure, ano daw siya kapag makondisyon. Tapos yun, nang makondisyon na nga, grabe, nag-alay talaga siya ng mga kampyonato, guys. Like, siya talaga yung isa sa K-player ba. Tapos yun nga, this year, after 62 years, correct me if I'm wrong, na hindi nagkampiyon ang Pilipinas sa Olympics. Naabot nila, guys. Like yun, parang nakikita ko kasi online na ang mostly sa mga puri ay from Justin Brownlee. Though team sila, di ba? Pero syempre, meron pa rin talaga yung something na malaking ambag ba na dahil sa kanya. So ayun, sobrang solid nun, guys. Though yung China nga ano ay iyak nga kasi yan din nila matanggap na parang ganun. Bakit daw marami tayong African na mga naturalized pero wala talaga eh. Ganun talaga yon. Siyempre, kailangan din natin ng mga yon. Grabe, man. Sobrang solid. So, yun pala yung ano ni Justin Brownlee dati. Ano? So, ano kayong masasabi ni Coach nun? So, ayan. Hanggang dito na lang, Justin Brownlee. So, ayun. Anong masasabi nyo kay Justin Brownlee before and after yung mga performances niya? Comment down below kung isa din ba kayo sa napahanga niya sa mga way of playing niya or sa mga skills niya. Comment down below. Tapos, yun. Hanggang dito na lang. Then, before leaving, subscribe our channel, Francis Daily. Click the notification bell and like this video. So, yeah. Courtside, visit nyo rin yan. Then, yeah. Francis Daily is out.